you are still the pathetic loser employed beneath us. Gabang gusto mong pumunta dyan ngayon kung sino na sa atin ang nasa laylayan. Habang nasa tabing ilog sila Caroline at Bingo ay nagdala ang binata ng pandesal at palaman para doon sila magkape habang nagpaplano sila tungkol kay Liv kung saan naghihinala si Caroline na baka si Liv at si Feather Girl ay iisa, na baka may relasyon pa sila ni Edward kaya sa park sila nagkita bago ang kasal nila ni Bettina. Sinaad naman ni Bingo na gusto nilang palabasin na may ibang taong kinatagpo si Edward, sabay giniit pa ng dalaga na kung si Liv yung Feather Girl ay pwede rin na siya ang killer ni Edward. Sinabihan ni Caroline si Bingo na para makasigurado sila ay dapat nilang sundan si Liv. Naginiit naman ni Bingo na kapag nagka-jowa si Caroline ay kawawa yung magiging jowa niya dahil sa galing niyang mag-research at mag-imbestiga na may tamang hinala at kutuban na baka pati crush niya noong grade 1 ay malalaman pa ng dalaga. Agad namang sinabi ni Caroline na ayaw ba ni Bingo kung ganun ang gagawin niya para alam niya lahat, sabay sinabi naman ni Bingo na wala siyang crush noong grade 1 siya dahil grade 2 na siya noong una siyang nagka-crush. Nang mahimasmasan silang dalawa sa mga pinagsasasabi nila, ay nahuhuli na din sila sa mga sarili nilang bunganga kaya napahinto sila pareho sabay iniba nila yung usapan nilang dalawa. Agad namang nagpaalam ang dalaga na pinabaon naman ni Bingo ang mga pinadala ni Lola Nene sa kanya sabay nagset sila ulit ng lunch para sundan nila si Liv. Sa araw naman ng pagbaba ni Wilson bilang CEO ng GLC ay pinagmasdan niya ang pangalan niya sa table niya. Nasakto namang pinuntahan siya ni Cindy at sinabi niyang isipin na niyang yun ang pinaka-the best na gagawin niya dahil pag bumaba na siya sa pwesto ay mas madami na siyang oras para sa pamilya nila at magkaroon ng mas madaming panahon para maging asawa sa kanya at maging pamilyado. Giniit naman ni Wilson na tama ang asawa niya dahil ilang taong umikot ang buhay niya sa GLC na panahon na din para bumawi siya sa kanila. Pinalakpakan siya ng paglabas ng opisina niya at andoon lahat ng mga anak niya. Nagad siyang nagpasalamat sa kanila at niyakap naman siya ng mga anak niya maliban kay Caroline na masama pa rin ang loob niya dahil sa pagbenta nila sa bahay ni Divine. Agad namang nilapitan ni Wilson si Caroline at niyakap niya ang anak niya sabay nagpasalamat siya dahil kahit papaano ay dumalo pa rin ang dalaga. Agad namang pinakilala ni Wilson si Sherwin bilang bagong CEO ng GLC, sabay hiniling niyang kung papaano siya minahal at sinuportahan bilang CEO ng GLC ay sana yun din ang ipakita nila kay Sherwin. Habang binasa naman ni Annie ang Metro News tungkol sa withdrawal ni Tongko sa GLC kung saan siya mismo ang bumili ng share nito, maging ang pag-upo ni Sherwin bilang CEO ng GLC, kaya masaya ito dahil sa wakas ay matutupad na ang kanyang mga minimithi na makapaghiganti sa mga Chu. Gagamitin din nila si Bettina para makuha pa nila yung ibang share nila Charleston maging si Bettina para tuluyan nang makuha ni Annie ang GLC. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.